Welcome back to my YouTube channels guys and follow my page. Syempre mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel guys. Sa ngayon ay mag-harvester naman tayo ng mais. Ngayon kasi ay panahon na ng mais ngayon, kaya kailangan ay tuloy-tuloy lang ang pagtatrabaho natin guys. Ang harvester natin ngayon ay double purpose dahil converted na siya ng mais at saka pangpalay. Don't worry guys kasi tatlo ang layer ng ating pang mais at pangpalay. Kaya lahat ng yan guys ay ginawan natin ng mas malaki o mas makapal na bakal para pwede siya sa mais. Sa 3 layer siya guys. Yung pangpalay is sa second layer kasi, kaya may finishing is yung sa first layer guys. Kaya malinis pa rin yung pag-harvester natin ng palay. For more info guys, kailangan nyo mag-inquire sa akin kung gusto nyo magpa-build up or magpayos para sa converted corn harvester. Guys, kontakin nyo lang ako, i-PM nyo ako guys. Salamat. Then again guys, shoutout kay Sir Vallejo Steve, Rick Morales, Sir June Fernandez, Sir Joey Sibilia, watching from the West Philippine Sea. Ingat ka sa China boss. Shoutout ma, keep safe, ingat ka palagi. So yun guys, binaba na natin kasi nakarating na tayo sa ating destination para mag-harvesting. Dito pala tayo sa Ilabya, Kabuto. Tayo yung mag-harvester dito sa So ngayon guys, kasalukuyan akong bumaba para mi-check natin ang mais na harvesterin natin kung tuyo na ba ito o pwede na ba itong harvestin. At tinitignan natin kung matured na ba to o maaari na ba talagang i-harvester ito guys. At saka sa pag-harvester ng mais ay may sinusunod tayong oras. O usually kasi na ginagamit or sinusunod nating oras ay alas 9 hanggang alas 10. Yung tuyong-tuyo na yung mais. Upang kapag pagkatapos natin i-harvest ay may stock natin ng mas matagal guys. Minsan kasi guys kapag kaka-harvest natin, pagkatapos natin mag-harvest ay uulan na. Tapos kinabukasan uulan na naman. Itong dry na oras na sinusunod natin guys, upang may stock pa natin ng isang araw pa o 2 araw bago natin may bilad ay okay lang siya guys. Kaya yun yung sinusunod nating oras. So ngayon guys, itong sa harap niya yung jet fighter ay sinabaan na natin at mas malaki para sa double purpose na pag-harvest natin. Ngayon guys ay pwede rin siya sa palay. So ngayon guys ay nagre-ready na tayo, naglalagay na tayo ng sako, for the go na tayo yan guys para makapag-harvester. Yung ginamit natin mga sako ay pang sako ng palay din, kaya tumitimbang ito ng 70 to 80 kilos guys. So ngayon guys ay naglalagay muna tayo ng sako. Tatlo lang pala kami nakipakbakan dito guys. 2 dyan sa harvester, isa sa nagtatay, isa sa operator. At ako naman dun sa parmal para pagkakot ng ma-harvester nila mamaya. A little longer than a few minutes later. So ngayon guys, nakita nyo naman ito ngayon yung ina-harvester natin. Natakpan na ng mga damo yung mais nila. Kala mo wala na tayong harvesterin dito. By the way guys, hindi tayo namimili ng harvesterin at hindi tayo nag-iinarte ng harvesterin guys. Maliit man yan, konti man yan guys, or madamo man yan, ay susungin natin yan guys. Dahil pinagkakatiwalaan tayo ng tao. Dahil ang client natin wag nating sirain na ang pagtitiwala. Trust talk guys, magpakatotoo tayo. Meron talagang ibang operator na atrasan ito guys. Hindi niya susungin ito, atrasan niya. Bato-bato sa langit, ang matamaan wag magalit guys. Yun lang yung katotohanan, magpakatotoo tayo. Dahil ang importante guys ay masaya tayo at nag-i-enjoy tayo at nakakatulong tayo sa tao guys. At hindi natin masisi sa mga nag-aalaga o nagbabudgeting kasi ang hirap na mag-budget o magbigyan ng suporta ang ating pananim. Lalong-lalo na kung kulang tayo sa kapital. Maraming salamat sa panonood guys. Peace show! So finally guys ay tapos na yung ating pag-harvest. So binilang natin ay naka 100
22 pa siya. Unexpected guys, kahit maramo ay nakarami din. God will really provide talaga guys. Sabi nga sa kasabihan, don't judge the book by its cover, ika nga guys. Meron pa? Dalawang hektarya pa? Dalawang hektarya pa?